Now, ito namang susunod kong factoring, factoring ng quadratic equation. So, dalawang factoring method yung gagawin natin ngayon. Yung nauna is using GCF. Itong pangalawa naman is factoring ng quadratic equation. Ang quadratic equation, yun yung may highest exponent of 2. So, mapapansin nyo sa tatlong example ko, I have x squared plus 7x plus 12, x squared plus 8x plus 7, x squared plus 11x plus 24. So, paano ang pag-factor kapag meron kang quadratic equation na kagaya nito? So, laging yung titingnan yung last term. At yung last term, laging constant yan. So, kung meron kang x squared plus 7x plus 12, isipin nyo lang yung mga factors ng 12. Ang factors ng positive 12, 1 times 12, which gives you 12, 2 times 6, at saka 3 times 4. So, yan tatlong pares ng numbers na yan, yun yung mga possible factors ng 12. So, ang susunod yung gagawin, since kailangan nyo lang is isang pares, paano mo mapipili yung isang pares? Mapipili mo yon kapag inad mo sila, at yung ang sagot ng middle term is kaparehas dun sa sum ng mga factors nyo, then yun yung tamang factors para dito sa polynomial or sa quadratic equation nyo. So, i-add natin si 1 and 12, it gives us 13. So, 2 and 6, it gives us 8. And 3 and 4 gives us 7. So, ibig sabihin, ang ating factor for x squared plus 7x plus 12 is simply 3 and 4. So, x plus 3 times x plus 4 yung factor ng quadratic equation. So, parang puzzle ang pag-factor ng quadratic equation kasi kailangan mong isipin yung factors ng last term na pag inad mo, mag-i-equal sa middle term. Kasi sometimes, yung factor ng last term, hindi lang siya isa. Minsan dalawa, minsan tatlo, at minsan mas marami pa sa tatlo. Now, yung second example ko, x squared plus 8x plus 7. Since ang 7, isa lang ang factor niyan, which is 1 and 7. So, hindi ka na magkakamali dyan. So, 1 and 7 lang yung matitirang factors. At pag inad mo sila, it's 8. So, factorable yung quadratic equation. Kaya ang sagot nyo is x plus 1 and x plus 7. Now, for my third example, I have x squared plus 11x plus 24. Now, itong 24, maraming factors yan. Meron kang 1 times 24, 2 times 12, 3 times 8, 4 times 6, at lahat ng mga pares ng numbers na yan ay equal to 24. Now, tulad ng sinabi ko, parang puzzle yan, kailangan piliin mo yung tamang factors or pairings ng number na mag-i-equal sa 11. So, pag inad ko si 1 and 24, it gives me 25. So, hindi siya kasama, hindi yan yung factor nyo. 2 and 12 is 14, 3 and 8 is 11, and 4 plus 6 is 10. So, that means, ang tamang factors dito sa quadratic equation na to is 3 and 8. So, pag finactor out nyo siya, x plus 3 and x plus 8. So, ganyan lang kasimpleng mag-factor ng quadratic equation. Now, madali lang mag-factor ng ganitong equation kapag parehas na positive yung middle term at yung last term. Medyo magiging komplikado lang yan kapag nag-iba-iba na yung mga signs niya. At yun yung kukunin natin example sa second slide. Now, sa first example natin, meron tayong x squared plus 2x minus 8. Now, yung last term nyo is negative 8. So, ibig sabihin yan, pag nag-multiply ka ng dalawang numbers at gusto mo makakuha ng negative 8 na sagot, ibig sabihin nun, yung isang number is negative, yung isang number is positive. So, hindi siya pwedeng parehas na negative or parehas na negative. So, hindi na natin isasama yun. So, makikita nyo na lang dito is lahat ng factors na yung isa negative at yung isa positive. At i-check natin kung ano doon yung mag-i-equal sa 2x pag inad natin sila. So, sa 8, ang mga factors ko dyan is 1 and 8, negative 1, positive 8, at syempre yung isa 1 and negative 8. At pwede pang factors dito is 2 and 4, negative 2, positive 4, at 2, tsaka negative 4. Now, pag inad natin yung mga yan, so yung first factor natin is 7, yung susunod is negative 7, so hindi na siya yung factor natin. Yung negative 2 plus 4 gives us 2, at yung isa naman will give us negative 2. So that means, dito sa dalawang ito, ang factor nitong x squared plus 2x minus 8 is x minus 2 times x plus 4. Kasi yan yung factor na nagbigay sa'yo ng 2 kapag inad mo sila. So, number 2 naman, I have x squared minus 2x minus 3. So, yung last term ko, lagi kayong titingin sa last term, negative yung last term, so ibig sabihin yung isa positive, isa negative. So, ang factors lang naman ng 3 is 1, 3. So, dalawang set lang ng factors ang gagamitin ko. Isa positive
3 at isa positive 1. So negative 1 plus 3 will give me positive 2 and 1 plus negative 3 will give me negative 2. Kaya ang factor ko dito is yung 1 and negative 3. Kaya x squared minus 2x minus 3 is x plus 1 times x minus 3. At yung number 3 naman, yung middle term naman yung negative. Pero yung last term mo is positive. So dito, since negative yung middle term mo, ibig sabihin kailangan ang mga papasok lang na numbers dyan ay kailangan yung parehas na negative. So ito, meron tayong 112 and 112. Isa parehas na negative, isa parehas na positive. So pag minultiply mo si negative 1 tsaka negative 12, positive 12 pa rin ang sagot. At pag minultiply mo si positive 1 tsaka si positive 12 pa rin ang sagot. So itong dalawa, possible na factors yan. Pero pag in-add natin, iti-check natin sila isa-isa kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng negative 8. So, ang factors ng 12, you have 1, 12, 2, 6, tsaka 3 and 4. So, marami-rami yung factors na pag kukumparahan natin. So, dito, in-add ko sila lahat. At ang nagbigay sa akin ng negative 8 is itong factors na to, negative 2 and negative 6. Kaya ang factor ko for x squared minus 8x plus 12 is x minus 2 times x minus 6. So, ganyan yung pag-analyze nung factoring. So, kailangan mag-iisip ka talaga. Hindi pwedeng, hindi mo pag-isipan kasi walang series of steps dito. Kailangan may trial and error. So, sa last example ko, x squared minus x minus 6. So, parang example number 2, parehas na negative. So, since negative yung last term ko, yung isa positive, isa negative. So, isang negative 1 at isang positive 6 at isang positive 1 at negative 6. Since yung 6 ko, may factors ako ng 1, 6 at saka 2 and 3. So, ikukumpara ko lang silang apat kung ano magbibigay sa akin ng negative x or negative 1. At sa apat na yan, negative 2 and 3, yung nagbigay sa akin ng positive 1. At yung 2 and negative 3 is negative 1. So, ang pipiliin ko dito is x plus 2 and x minus 3. So, yan yung pag-factor ng quadratic equation nyo kung ang a nyo o your leading coefficient nyo is 1. So, ang mapapansin nyo, lahat ng coefficient nyo sa leading coefficient is 1. Kaya, ganito yung process. Magiging mas mahirap yan kapag yung leading term nyo meron ng numerical value na greater than 1. So, sa susunod nating examples, gagamitin yun.